Jump Tales presents Anton and Sonia Inspiring Love Story, written by Edgia. Dara, sa unahan lang ang tingin huwag malikot, bilisan mo lakad mo. Ani Sonia sa anak habang nasa loob sila ng mall. Mommy, look! Ang ganda ng toy na to oh! Pwede niyo po ba ako bilan? Anang bata at tuminto sa harapan ng isang shop. Anak, wala tayong budget para dyan. Kaya kung sasabi na sa unahan lang ang tingin para hindi ka maengganyo sa mga laruan na yan dahil hindi rin naman natin mabibili. Pero mommy, I want this toy! Dara? Mommy, please. Gusto ko po nito. I want this toy. Laking gulat ni Sonia nang mabilis sa pumasok ang anak sa loob ng shop. Sinundan niya ang anak ngunit napahinto nang makilala kung sino ang nasa loob. Si Anton, ang dati niyang nobyo. Kausap nito sa tingin niya ay may-ari ng tindahan. Walang nakapansin sa pagpasok nila ng anak kaya pabulong niya itong tinatawag. Dara, anak, halika na. Kailangan na nating umalis. Ngunit hindi nakinig ang anak. Sa halip ay lumapit ito sa may-ari na kausap ni Anton. Hello po! Oh, may kit kang customer, Sarah. Nakangiting ani Anton sa bata. Si Sonia hindi na makahinga habang nakatingin sa mga ito. Hi little girl, ano may tutulong ko sa'yo? Sa tingin ko, may nagugustuhan ka dito sa shop ko, ano? Tama po kayo. May nagustuhan po ako laruan dito sa shop nyo. But my mommy don't have budget. Oh, that's so sad little girl. Nasaan bang mami mo? Ayun po oh. Nanlaki ang mga mata ni Sonia nang ituro siya ng anak. Mabilis pa sa 4:00 lumapit siya sa mga ito at hinilang anak. Pasensya na sa abala, mauna na kami. Anya at dali-daling hinila palabas ang anak. Ang hindi niya alam ay mabilis na sumunod si Anton. Teka lang miss. Pigil ni Anton sa kanila. Nasa harapan na nila ito ngayon at hinihingal. Si Sonia naman ay mabilis na napayuko upang hindi ito makaharap. Ngunit nagkamali siya dahil nakilala pa rin siya ng lalaki. Sonia? Halos hindi na huminga sa kaba si Sonia. Sonia, kilala kita. Huwag mo nang itago mukha mo sa akin. Dahil doon ay nag-angat ng ulo si Sonia at nakipagtitigan dito. Ako nga, anong kailangan mo? Matapang na niya kahit ang totoo'y nanginginig na siya sa kaba. Hindi ko inasang magkikita tayo rito. It's been so long, Sonia. Kumusta ka na? Ito na ba yung anak natin? Anito at tumingin kay Dara na tahimik na nakatingin sa kanila. Anak ko. Oo, ito ng anak ko. Mabilis sa putol ni Sonia sa sinasabi ni Anton at hinilang anak sa papunta sa likod niya. Ang laki na ng anak. Mo, anong pangalan niya? At ilang taon na nga ba tayong hiwalay? Hindi ko natanda. Hindi ko kasi binibilang yung mga bagay na wala namang halaga sa akin. Anya na hindi sinagot ang tanong nito sa pangalan ng bata. Napalunok na lamang si Anton sa sinabi niya. May tatanong ka pa ba? Kasi kailangan na naming umalis sa anak ko. Teka lang, pwede ba kitang maimbitahang magkape? Gusto lang kita makausap. Ilang taon din tayong walang balita sa isa't isa. Hindi ba't yun naman ang gusto mo? Ikaw mismo yung pumutol sa ugnayan nating dalawa. Inuutos mo pa na huwag na kitang kontakin kahit kailang. Bakit ngayon gusto mo ako makausap? Natameme ang lalaki dahil sa sagot niya. Sonia, pasensya na pero kailangan na naming umalis ng anak ko. Sa ibang araw ka nila magaya magkape. Yun ay kung swertehin na magkita pa tayo. Pwede ko bang hingin ang number mo? Napataas ang sulok ng labi ni Sonia sa tanong na yun. Ang lakas naman ng loob mong itanong sa akin yan. Hindi ba't ikaw tong namblock sa number ko noon at nagsabing huwag na kitang i-text o tawagan? Ayaw mo na sa number ko, hindi ba? Bakit mo hinihingi ngayon? Sonia, I'm sorry. Hindi ko alam Please stop. Ayokong pag-usapan yan sa harap ng anak ko. Babalik ako dito sa susunod na araw. Baka swerteng magkita tayo at makapag-usap. Iintayin kita rito, Sonia. Hindi ko naaasahan yun, Anton. Pero sana nga oo. Pero wala namang kaso sa akin kung hindi rin. Wala naman na tayong dapat pag-usapan pa. Halika na, Dara. Ani Sonia at hinila na paalis ang anak na nalilito sa kanila ni Anton. Diyan ka nagkakamali, Sonia.
Marami tayong dapat pag-usapan. Napakarami. Anya at bumalik sa loob ng shop ni Sarah. Oh, saan ka galing? Sinundan mo ba yung mag-ina? Naku, ikaw talaga ha. Ayos lang naman sa akin kung walang bumili dito sa shop ko eh. Hindi mo na kailangang habulin ang lahat ng customer na maligaw dito. Napahinto sa pagsasalita si Sarah na makitang nangihinang umupo si Anton. Pahingi nga ng tubig. Mabilis na kumuha ng tubig si Sarah at iniabot sa pinsan niyang namumutla. Anyari sa'yo? Bakit ganyan na itsura mo? Si Sonia, nanay ng batang naligaw dito kanina. Natutop ni Sarah ang bibig. OMG. You mean, nagkita kayo ni Sonia? Sinundan mo, di ba? Ano, nag-uusap pa kayo? Galit pa rin siya sa akin eh. Galit na galit, ramdam ko eh. Aba, syempre naman. Hindi ko siya masisisi dyan, oh. Kung ako yung nasa posisyon niya, kamumuhian talaga kita. Gago ko eh. Isa kang duwag na gago. Napabuntong hininga si Anton. Pero teka lang, ang sabi mo siya yung nanay ng bata rito kanina. Ibig sabihin, anak mo yung batang pumasok dito kanina? Dahan-dahan tumango si Anton. Oo, siya nga yung anak ko. Ang laki na niya. Malaki na nga. Sa tingin mo, lumaki kaya siyang nangungulila sa isang ama? May kahulugan tanong ni Sarah. Napalunok si Anton. Bumibigat ang dibdib niya. Hindi ko alam. Maliban na lang kung nag-asawa si Sonia. Siguro ay. Kung sakaling nag-asawa nga siya, ayos lang ba sa'yo na hindi siya nangungulila sa isang ama dahil napuna na ng iba? Mas napalunok si Anton sa tanong na yon. Hindi niya yata kayang isipin na may kinikilalang amang kanyang anak. Gago siya para magselos samantalang siya ito nang iwan. Hindi ko alam. Hindi ko gustong isipin yan. Ayokong tanggapin ko sakaling may kinikilalang amang bata maliban sa akin. Naririnig mo ba ang sarili mo, Kas? How could you say that? May I remind you na iniwan mo si Sonia? Wala ka sa lugar para sabihin yan. You have all the chance para magpakatatay sa anak nyo pero hindi mo ginawa. Naging duwag ka. Tumakbo ka sa responsibilidad mo. Sarah, alam mo lahat ng rason kung bakit ko iniwan si Sonia. Hindi ko kagustuhan yun. Kung may choice lang sana ako. May choice ka naman eh. May choice kang ipaglaban ang pagmamahalan nyo pero natakot ka. Isa kang duwag, Kas. Kung minahal mo nga si Sonia noon, ipaglalaban mo siya. Ngayon, hindi ako sigurado kung tatanggapin ka pa niya ulit. At maiintindihan ko siya kung sakaling hindian ka na niya o ng anak niyo. Natahimik si Anton sa mga katagang yon ni Sarah. Samantala nang makarating sa bahay ni na Sonia ay hindi siya nakatakas sa mga tanong ng anak. Mami, sino po yung lalaki kanina? Bakit parang galit na galit po kayo sa kanya? Dating kakilala ko lang yun, anak. At saka hindi ako galit sa kanya. Ganun lang talaga kami mag-usap. Siya bang daddy ko, Mami? Parang naputol yata ang dila ni Sonia at hindi makasagot ng anak. Siyang daddy ko, di ba? Bakit mo naman naitanong yan? At paano mo nasabi na siyang daddy mo? May nararamdaman po akong kakaiba sa kanya, Mami. At yung mukha niyo po habang kausap siya kanina, kagayang-kagaya na mukha niyo tuwing nagkukwento po kayo sa akin ng tungkol sa kanya. Nakikita ko po yung magkahalong galit, sakit at lungkot sa mukha niyo, Mami. Pumatak ang luha ni Sonia sa mga kataga ng anak. Matalinong anak niya, hindi niya ito maloloko. Mommy, why are you crying? Kasi, tama ka anak. Siya ang daddy mo. Gusto mo ba siyang makilala at makasama? Mommy, ang totoo gusto ko talaga siya makasama at makilala. Pero kung masasaktan po kayo, ayoko po, Mommy. Ayoko nasasaktan kayo. Ang anak niya ay niyakap siya. I love you, Mommy. I love you more, anak. Pagkatapos ng pagkikita nila ni Anton ay hindi na makafocus sa trabaho si Sonia. Aligaga siya at sa tuwin ay hindi mapakali. 4 na taon na ang nakalipas. 4 na taon at ngayon ay nagtagpo ulit ang landas nila kung kailan maayos na ang buhay niya. Sonia, nakikinig ka ba? Huy! Ay, sorry Tina. Ano nga ba yung sinasabi mo? Kanina pa ako nagsasalita dito, hindi ka pala nakikinig. Ano't parang tulala ka dyan? Ayos ka lang ba?
Oo naman, ayos lang ako no. Bakit ang lalim yata ng iniisip mo? Pinoproblema mo ba ang loan mo? Naku, hindi naman siguro. Sa ating lahat dito, ikaw yata yung kilala kong teacher na allergic sa loan. Ikaw talaga. So ano nga, bakit ang lalim ng iniisip mo? Wala to, ano lang. Nahinto sa pagsasalita si Sonia nang makitang lalaking dahilan ng pagkakabalisa niya sa harap ng gate ng eskwelahan. Anak ng multong maputla. OMG Mars. As in, OMG. Bulala si Tina nang makita kung sinong tinitignan niya. Yan ang rason kung bakit malalim ang iniisip ko. Teka lang, puntahan ko lang ha. At saka pakitignan na rin baka magsilabasan ng mga estudyante ko ha. May pinapagawa akong task sa kanila. Anya at dali-daling nilapitan si Antonia. Nai-intimidate siya sa ayos ito. Kinakabahan siya baka mapagkamalang sponsor lalaki. Ang porma nito ay tila ba handang mag-donate para sa pagpapatayo ng 3 building sa paaralan. Ano ginagawa mo rito? Sonia, buti naman at hindi na ako mahihirapang maghanap sa'yo. Nakita mo ko agad. Malakas pa rin ang dating ko ano. Mabilis mo ako nakilala. Hindi ako nandito para makipagbiruan sa'yo, Anton. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba pwedeng patuloy mo muna ako sa classroom mo? Mainit dito eh. Hindi mo man lang ako inalok ng tubig. Tanong agad ang binungad mo. Pwede ba huwag kang magsalita na para bang magkaibigan tayo? Ang kapal naman ng mukha mong makipag-usap sa akin sa ganyan tono na para bang wala akong kinikimkim na galit sa'yo. I'm sorry. Gusto ko lang namang bawasan ng tension eh. Nandito ako dahil gusto ko na makausap. Hindi ka na bumalik sa mall eh. Hindi ko sinabi na siguradong babalik ako doon. At saka bakit ba gusto mong makipag-usap sa akin? Asa mo naman nalaman na dito ako nagtuturo? Ang dami mong tanong. Pwede isa-isa lang. Gusto kita makausap dahil marami akong gustong sabihin at ipaliwanag sa'yo. Marami akong dapat ihingi ng tawad sa'yo, Sonia. Marami tayong dapat pag-usapan. Tungkol naman sa paano ko nalaman na dito ka nagtuturo. Well, may mga connection ako. I can find you wherever you are. Kahit pa magtago ka sa ilalim ng lupa. Well. Hindi mo na kailangang ipalanda ka ng yaman mo sa akin. Anyway, na-appreciate kong effort mo sa pagpunta dito sa akin. Pero I'm sorry, pero may klase pa ako. Magtuturo pa ako kaya umalis ka na bago ka pa mapagkamalang sponsor na magdodonate at magpapatayo ng 3 building dito sa eskwelahan. Mahirap na. Baka mapasubo ka. Well, hindi naman problema yan. Kahit 10 building ay kaya kong sagutin. Magandang ideya nga siguro yan para naman araw-araw ay mabisita ka na dito eh. Hindi ba? Yabang nito porket mayaman. At saka kung nababaliw ka na, doon ka sa mental magpunta, huwag dito sa eskwelahan dahil nakakaabala ka. Diyan ka na nga at may klase pa ako. Hintayin kita, Sonia. Bahala ka sa buhay mo. Ani Sonia at iniwan ng lalaki doon. Anong sabi, Mars? Bakit nandito lalaking yun? Ay, maabang kwento. Sa susunod na lang at alam ko may klase ka pa. Palusot ka rin eh. Teka, bakit hindi pa umalis ang isang yun? Hihintayin daw niya ako. Ay, Diyos mio, alauna pa. Alas 4:30 pang uwian natin. Di bahala siyang lumutin siya kakahintay. Anya at pumasok na sa loob ng classroom. Hindi makapag-focus sa pagtuturo si Sonia dahil ang isip niya ay nasa lalaking naghihintay sa kanya. Aligaga siya. Sa tuwing nagkakaroon ng panahon ay pasimple niya itong sinisilip. Naroon lamang ito sa bench at matyagang naghihintay sa kanya. Teacher, tama na po ba ito? Teacher! Teacher Sonia! Sorry, ano ulit yon? Tinatanong ko po kung tama po ba itong sagot ko. Ano po bang tinitignan niyo dyan? Ha? Wala naman. May dumi kasi yung bintana, pinupunasan ko lang. Pinukul siya ng nalilitong tingin ng estudyante. Patingin nga ng sagot, halika. Anya at giniya sa table ang estudyante. Buong hapon ay nagmistulang wala sa wisyo si Sonia dahil sa kakaisip kay Anton. Iniirapan niya ito sa tuwing nadadaanan niya kapag lumilipat siya sa ibang classroom para magturo. Ang ganda mo naman, ma'am. Biro nito na mapadaan siya kaya inirapan niya ito. Masungit nga lang. Anito at tumawa. Na magsiuwian ng mga bata ay nanatili pa rin sa classroom si Sonia para pakalmahin ang sarili. Alam niyang nasa labas pa rin si Anton at hindi niya alam kung paano ito haharapin. Uwi na. Sumobra naman yata ang pagiging workaholic mo.
Napahawak sa dibdib si Sonia nang bigla ang sumulpot si Anton. Papatay mo ba ako sa gulat? Hindi naman kita ginugulat unless tense ka na talaga. Kinakabahan ka ba sa akin, Sonia? Ano? Bakit naman ako kakabahan sa'yo? Hindi Nagpapalipas lang ako ng pagod tapos ikaw naman susulpot ka bigla. Talaga ba? Hindi ka kinakabahan sa akin? Anito at dahan-dahan lumapit sa kanya. Anong ginagawa mo? Diyan ka lang huwag kang lalapit dito. Kita mo na, kinakabahan ka Halika na, sumama ka na sa akin. Ikaw na lang yatang naiwan sa buong eskwelahan Ganito ka ba palagi? Matagal umalis? Tinalo mo pa ang mga school guard May nahihimigan siyang pag-alala kahit napabiro ang tono nito. Bakit ba ang dami mong sinasabi? Ano naman ang pakialam mo kung ganito nga ako katagal umuwi palagi? Huwag mong ipakita na para bang concern ka sa akin. Kasi wala ka naman talagang pakialam. Nagulat si Anton dahil sa pagalit niyang sagot. Siya naman ay hindi na kumibo at niligpit na mga gamit. Pagkatapos niyang ilak ang classroom ay nauna na siyang maglakad. Si Anton ay tahimik na nakasunod lang sa kanya. Huwag mo na akong sundan. Pumunta ka na sa kotse mo dahil hindi ako sasama sa'yo. Uuwi na ako dahil may anak pa akong kailangang alagaan. Sonia, kahit sandali lang. Gusto talaga kita makausap. Kung gusto mo, pwede naman nating isama ang bata. Nasaan ba siya? Pwede ko ba siya makita? Wala ka nang pakialang punasan man siya ngayon. At hindi mo siya pwedeng makita. Pabalang na sagot niya. Napabuntong hininga si Anton. Ay, Sonia, alam ko matindi ang galit mo sa akin. Pero pwede bang magkaroon tayo ng mahinahon at maayos sa pag-uusap? Kahit ngayon lang, iwasan mo muna mga pabalang na sagot. Pakiusap ni Anton sa kanya. Natahimik naman siya at kinuha ang cellphone para i-text ang mama niya na matatagalan siya sa pag-uwi. Ito ang nag-aalaga kay Dara. Sige, sasama ako sa'yo. Pero siguraduhin mo na mabilis lang Kailangan ako ng anak ko. Hindi ko siya pwedeng isama dahil ayokong marinig yung mga bagay na pag-uusapan natin. Salamat, Sonia. Mabilis lang talaga. Halika na. Nagulat siya nang hawakan nito ang kamay niya. Mabilis niyang hinawi yon at naunang Nagpunta sila sa isang exclusive na lugar na si Anton ang pumili. Anong gusto mong kainin o inumin? Nandito ako para makipag-usap sa'yo. Hindi ako nagugutom o nauuhaw. Magsalita ka na. Huminga ng malalim si Anton bago nagsalita. Tungkol ito sa nakaraan natin, Sonia. Gusto kong magpaliwanag sa'yo. Oo, malaki ang kasalanan ko sa'yo. Alam kong hindi mo ako mapapatawad sa pang-iiwan ko sa'yo noon. Sa pagiging duwag ko. Sa pag-iwan ko sa'yo sa mga panahong mas kailangan mo ko. Sonia, maniwala ka. Sobrang nagsisi ako nang iwan kita. Hindi ko dapat ginawa yon. Hindi dapat ako nagpadala sa takot. Sa takot na baka itakwil ako ng magulang ko. Na baka tanggalan nila ako ng mana kapag ipinagpatuloy ko ang relasyon natin. Lalo na't magkakaanak na tayo. Isa kang malaking gago, Anton. Minahal mo ba talaga ako? Ang dali lang sa yung iwan ako Kami ng anak mo. Ang sabi mo, takot ka? Duwag ka, hinasabihin mo. Isa kang malaking duwag. Lalaki ka lang pala sa kama. Kung sa una pa lang ay natatakot ka na pala, bakit mo pa ako kinuha? Inanakan mo pa ako. Totoong minahal kita, Sonia. Mahal na mahal. Nagkataon lang na nagpatong-patong mga problema ng panahon yun. Hindi ko alam ang gagawin ko, Sonia. Nagsisimulang pa lang ako matuto sa negosyo namin. Ayokong biguin ng mga magulang ko dahil ako yung inaasahan nilang magte-take over sa kumpanya. Ayokong biguin ng ekspektasyon ng mga tao sa akin. Kaya kami ng anak mo ang binitiwan mo. Ayaw mong biguin ng mga magulang mo ang ibang tao. Kaya kami ng anak mo binigo mo. At yan ang pinagsisisihan ko ng husto, Sonia. Kung may babalik ko lang nakaraan, hindi mo na maibabalik pa, Anton. Nangyari ng lahat. Iniwan mo na kami. Iniwan ko kayo dahil hindi ko rin alam kung paano kayo bubuhayin kung sakaling tanggalan ako ng mana ni Mama, Sonia. Kung sakali baka naghihirap lang tayo, maghihirap kayo sa akin. At sa tingin mo ba, hindi kami naghirap nang iwan mo kami? Ako, sa tingin mo ba hindi ako naghirap? Napagdaanan ko yata lahat ng hirap ng iwan mo ko, Anton. Iniwan mo akong buntes at walang-wala. Alam mo ba gaano kahirap yon? Napayuko si Anton. Si Sonia ay nagsisimula ng manubig ang mata. Sobrang hirap magbuntes nang wala ang lalaking akala mo'y sasamahan ka sa lahat ng hirap. At mas lalong mahirap magpalaki ng anak.
Mahirap maging isang ina't ama na magkasabay. Hinawakan ni Anton ng kamay niya. Wala na siyang lakas para tabigin ang kamay nito. Patawarin mo ko, Sonia. Patawarin mo ko dahil naging duwag ako. Kung di lang sana ako nagpadala sa takot ko. Kung pinanindigan lang sana kita. Huminga ng malalim si Anton dahil naninikip na rin ang dibdib niya. Sana naging karamay mo ko sa lahat ng hirap na pinagdaanan mo. Sana kasama mo ko sa pagpapalaki ng anak natin. At sana may ama siyang kinikilala. Hindi mo na maibabalik pang panahon. Nangyari na mga nangyari. Maayos ang buhay namin ngayon. Hindi na namin kailangan ng panggugulo mo. Oo, alam ko maayos ng buhay niyo dahil sa pagsisikap mo, Sonia. At hanga ako sa'yo doon. Tinupad mo lahat ng sinabi mo sa akin. Teacher ka na ngayon at binigyan mo na magandang buhay ang anak natin. Sana nandun ako para saksiyan ang tagumpay mo sa buhay, Sonia. Yun din ang gusto ko noon, Anton. Na nasa tabi kita habang tinutupad ko mga pangarap ko. Ang mga pangarap natin. Pero ikaw mismo yung tumalikod. Ang umalis. Ang nang iwan. Pero pwede ko pa namang itama ang mga mali ko, hindi ba? Pwede ko pang punan ng mga pagkukulang ko sa inyo ng anak natin. Huli ka na, Anton. Huli na. Hindi ka na namin kailangan. Kaya namin na kaming dalawa lang. Iniwan mo na kami, di ba? Bakit ka pa ba bumabalik? Sonia, pinagsisihan ko na yon. Gusto kong makabawi sa inyo. Gusto kong gawin lahat para sa inyo. Napailing si Sonia. Pasensya na. Hindi ka na namin kailangan. Masaya na kaming dalawa ng anak ko. Anya at iniwan. Hindi na niya ito hinintay at nag-commute na siya pa uwi. Kaunting kamustahan muna tayo mga listeners. Kumusta po ang ating kwento sa araw na ito? Nagustuhan niyo po ba? Ano sa tingin niyo ang mangyayari sa pag-iibigan ni na Anton at Sonia? Leave your comment lang po sa ating comment section at sabay-sabay nating alamin sa pagpapatuloy ng ating kwento. Nang makarating sa bahay ay ikinuwento niya lahat sa nanay niya ang pinag-usapan nila ni Anton. Yun palang dahilan kung bakit niya kayo iniwan ni Dara. Bakit hindi mo sinabi na tutol pa lang nanay niya sa relasyon niyo, anak? Dahil alam kong ilalayo niyo ako kay Anton kapag nalaman niyo, ma. Mahal na mahal ko si Anton noon. Ayokong mahiwalay sa kanya kahit paharap-harapang pinapakita ng nanay niya disgusto sa akin. Napakamot sa ulo ang nanay niya. Naku naman, nakakabulag talagang pagmamahal. Ano ng plano mo? Hindi mo ba siya ipapakilala kay Dara? May karapatan siya, anak. Siya pa rin ang tatay ng anak mo. Yan nga rin ang iniisip ko ngayon Karapatan din ni Dara na makasama at makilala ang daddy niya. Pero natatakot ako na Natatakot ako na baka masaktan si Dara. Ayoko masaktan ng anak ko kapag iniwan niya ulit. Huwag mong pangunahan ng mga bagay, anak. Huwag mo siyang pipigilan. Hayaan mong patunayan niya ang sarili niya sa inyo. Doon mo makikita kung seryoso nga siya sa pagbabalik sa buhay niyo. Ang mga kataga ng nanay niya ay nanatili sa kanya hanggang mag-umaga at nasa trabaho na siya. Iniisip niya kung tama ba na makinig siya sa payo nito. Teacher, may naghahanap po sa inyo. Singit ng isang estudyante. Itinuro nito ang pinto. Gulat siya na makita si Anton na may dalang bulaklak at supot ng pagkain. Nagtilian naman ang mga estudyante niya na makita ang lalaki. Class, be quiet. Ipagpatuloy niyo yung pinapasulat ko sa inyo Quiet, kundi ililista ko kayong lahat sa noisy list. Nang tumahimik ang mga estudyante ay sa kanya lang nilapitan si Anton. Ano na naman bang ginagawa mo dito? Dinadalaw ka. Ito, pagkain at bulaklak para sa'yo. Umaga pa lang tulala ka na. Di ka siguro nagalmusal kanina, no? Nakangiting anito. Wala sa sariling tinanggap niya ang bulaklak at pagkain. Iba talaga nagagawa ng ngiti ni Anton sa kanya. Nawawala ang galit niya. Salamat dito, pero nagalmusal ako. Hindi ka nagalmusal, alam ko. Ganyan ka noon pa. Tuwing hindi ka nag-aalmusal ay napapatulala ka na lang bigla. Bahagyang kinilig si Sonia doon. Kabisado pa rin siya ni Anton. Teka nga, seryoso, ano ba sadya mo rito? Maliban sa dinadalaw ka, may meeting ako sa faculty ng school niyo. Meeting? Anong meeting? Hindi ba't sabi mo sa akin kahapon baka mapagkamalan ako magdodonate para sa pagpapatayo ng 3 building? Well, gagawin ko nga ngayon.
At saka gusto ko ring umapela sa pagpapalipat sa'yo sa ibang classroom. Yung may aircon para hindi ka naiinitan. Ano? Nababaliw ka na ba? Bakit mo naman gagawin yon? Dahil gusto ko. Para na rin makatulong. At least, di ba, may magagawang magandang pera ko. Makakatulong ako sa mga estudyante. Kasi kapag nadagdagan ng building nyo rito, mas marami na kayong estudyante na may papasok. Napahanga si Sonia sa sinabi nito. Wala siyang maisasagot. Tama naman kasi ito. Tama ka dyan. Pero yung pagpapalipat mo sa akin sa ibang classroom ang hindi tama. Huwag na huwag mong iaapila yan at ikaw tatamaan sa akin. Malakas na natawa si Anton sa kanya. Hindi ka pa rin nagbabago. Ikaw pa rin ang Sonia na kilala ko. Ayaw sa unfair treatment at ayaw mong ginagawang convenient lahat para sa'yo. Diyan ako mas napapamahal sa'yo eh. Tama na nga yung satsat mo. Anong oras bang meeting nyo? Baka hinihintay ka na ng faculty doon. Napatingin si Anton sa relo nito. Oh, 5 minutes till the meeting. Babalik ako mamaya pagkatapos Kainin mo yung dala ko Ako nagluto niyan. Saka naman. Huwag ka nang babalik dito. Ayoko makita yung pagmumukha mo. Sige na, doon ka na sa meeting. Anya at iniwan ito. Nang makapasok sa classroom ay pigil na pigil ni Sonia ang ngiti. Pero hindi niya napigilan ng kumakalam na sikmura nang maamoy ang mabangong luto ni Anton. Mabilis na nilantakan niya ang pagkain na dala nito. Hindi pa rin nagbabago. Masarap pa rin itong magluto. Kuhang-kuha talaga siya sa luto nito. Pagkatapos kumain ay malaki ang ngiti niyang bumalik sa pagtuturo. Pero sa isang klase lang pala siya magiging masaya. Dahil habang naglalakad papunta sa isang klase niya, ay nahagip ng mata niya si Anton na kausap ang isang guro. Yung chinichismis ng ibang guro na ibang amor sa mga lalaki. Kita niyang pag-aplos nito kay Anton at mga ngiti na may kahulugan. Dahil doon ay nasira ang araw niya. Dahil doon ay iritable siya sa klase niya. Idagdag pang maiingay niyang mga estudyante. Ma'am, may tao! Anang mga bata. Si Anton ang tinuturo ng mga ito. Inirapan niya lang ang lalaki at nagpatuloy sa pag-check sa papel ng mga bata. Nang matapos siya ay naroon pa rin ang lalaki kaya nilapitan niya ito. Ano bang ginagawa mo dito? Hindi ba sinabi ko na huwag ka nang bumalik dahil ayoko makita yung pagbumukha mo? Inis na Anya. Chill hindi ba gumana luto ko sa'yo? Bakit nag-aapoy ka yata sa galit ngayon? Pangiti-ngiti pa ito na mas ikinagalit niya. Ewan ko sa'yo. Itanong mo sa teacher na kausap ko kanina. Baka masagot ng haplos niya sa braso mo. Umalis ka na nga. Hindi ako nagbibiro Ayoko makita yung pagmumukha mo. Nagulat si Anton nang pagsaran siya nito ng pinto. Lagot, galit nga. Alam niya kung paano magalit si Sonia. Hindi ito nagpapasuyo. Hihintayin pa niyang humupa ang galit ito. Dahil doon ay mabilis na umuwi si Anton at nagluto ng paboritong pagkain ni Sonia. Bumili rin ulit siya ng bulaklak. Pagkatapos ay nakisuyo siya sa isang teacher na ibigay ang pagkain at bulaklak kay Sonia dahil sigurado siya na kapag siya mismo magbibigay ay hindi tatanggapin ng babae. Na masiguro na tinanggap ni Sonia ang pinapabigay niya ay umalis na siya para suyuin ang isa pa niyang prinsesa, ang anak niya. Tao po! Tao po! Ilang sandali pa ay lumabas ang nanay ni Sonia. Gulat ito na makita siya. Anton, anong ginagawa mo dito? Tanong nito at pinagbuksan siya ng gate. May dala po ako para sa inyo, Nay. Nandiyan po ba yung anak? Doon lumabas si Dara at sumigaw. Lalaway, so tagal! Anang bata at nagulat nang makita si Anton. Ano ko? Nako, halika Anton, pasok ka. Doon na tayo mag-usap sa loob. Na makapasok sa loob ay kinakabahan si Anton at naninikip ang dibdib. Ano pong ginagawa niyo rito? Apo, kilala mo ba siya? Siya pong daddy ko, di ba? Sabi ni Mami, siya daddy ko. Dahan-dahan lumuhod si Anton para magkapantay sila ng anak. Hi, little princess. Ako ang daddy mo. Ako ang daddy Anton mo. Naiiyak na ani Anton. Anong pangalan mo? I'm Sandara Irene, pero Mama at Lala just call me Dara. Ako po si Dara. Sandara Irene. Dara, ang ganda ng pangalan mo.
Salamat po. At salamat din kay Mami kasi maganda yung napili niya na name ko. Napangiti si Anton. Parang mini Sonia lang ang kausap niya. Madaldal din ito kagaya ng mami niya. Ilan taon ka na, Dara? I'm 4 years old po, pero I'm turning 5. Sabi ni Mami, bongga daw ang magiging birthday ko. Magkaka-birthday party po ako. Punta ka po ha. Siyempre naman, hindi ako mawawala sa araw na yan, Dara. Pero pwede bang humingi ng favor? Ano po yun? Pwede ba kitang mayakap, anak? Hindi nakasagot ang bata. Tumingin pa ito sa lola niya. Nang tumango ang ginang ay sakalang sumagot ang bata. Okay po. Anito, mabilis na niyakap ni Anton ang anak. Isang mahigpit na yakap. Tuluyan na siyang napaiyak nang yakapin din siya nito na mahigpit. I'm sorry, anak. I'm sorry kung ngayon lang ako. I'm sorry kung tagal ko. Patawarin mo ko sa lahat ng pagkukulang ko. Bulong niya sa anak. Nararamdaman niyang yumuyugyug ang balikat ito. Mukhang umiiyak din ang kanyang anak. Buong araw na yon ay ginugol ni Anton para makipag-usap at makipaglaro sa anak niya. Sinulit niya ang araw na yon para malaman ang lahat ng tungkol sa anak, kung ano ang mga hilig nito at anong pinagkakaabalahan nito at ni Sonia. Mag-alas 4 na ng hapon nang mapagod ang bata't nakatulog. Doon na rin napagpasya ni Anton na umalis at balikan si Sonia sa eskwelahan dahil uwian na rin naman. Ngunit hindi pa nakakasakay ng kotse ay tumawag ang mama niya. Anton, where the hell are you? Inis na bunga dito. Ma'am, I have an important meeting na pinuntahan. Why? May mga investors dito na naghahanap sa'yo. The hell is that important meeting at kaninang umaga ka para wala dito sabi ng mga staff mo? Ma'am, relax. May naasikaso ko. I'm doing a charity work. This is more important than those investors nang pakay lang ay malaman ko ano kalagayan ng kumpanya. As they should. Investors sila. We need them. At anong charity work ang sinasabi mo? Ma'am, I will explain it to you next time. Babalik na ako dyan ngayon mismo. Mabuti pa. Bilisan mo at hindi magandang pakinggan ng CEO ay hindi nakikita dito sa kumpanya niya. Ke-horror! Dismayadong anang mama niya at pintay ang tawag. Nagmadali siyang bumalik sa kumpanya kaya hindi na niya nabalikan si Sonia. Samantala, si Sonia ay nanatili pa ng ilang minuto bago umalis. Nagbabaka sakaling bumalik si Anton. Ay naku Sonia, inaakala mo bang babalik siya para sa'yo? Para suyuin ka? Patawa ka. Sino ka ba naman eh? Ikaw lang naman yung babaeng iniwan niya noon. Anya sa sarili. Siyang may sabi noon pero siya rin ang nainis. Oh, bakit busangot yung mukha mo, Sonia? May problema ba sa trabaho mo? Bungad ang nanay niya na makauwi siya. Wala naman ma, pagod lang po ako. Nasan po si Dara? Andun sa kwarto, natutulog. Masyado yatang napagod sa paglalaro nila ni Anton. Anton? Huli na para bawiin ang nanay niyang nasabi. Galing si Anton dito, ma? Oo anak, siyang kalaro ni Dara kanina. Nako, pasensya na Anton, hindi talaga mapigil ang bunganga ko. Anang nanay niya na bulong na lang ang huling sinabi. Napahilot sa sentido si Sonia. Kumusta naman po si Dara? Paano niya pinakitunguhan si Anton? Magalang naman ang anak mo kay Anton. Alam mo ba, tuwan-tuwa yung bata. Makikita sa mata yung kasiyahan niya na nandiyan ang daddy niya. Umiyak pa nga nung magyakapan sila At saka ramdam kong pananabik niya sa isang ama-anak. Uhaw si Dara sa atensyon ni Anton. Hindi nakakibo si Sonia sa sinabi ng nanay niya. Nang puntahan niya si Dara sa kwarto ay mahimbing itong natutulog. Maaliwala sa mukha. Parang natutulog ng nakangiti. Napagtanto ni Sonia na gaya ng ibang bata ay kailangan din ni Dara ang daddy niya. Kaya kinabukasan, nang bumusita ulit si Anton sa eskwelahan ay kinausap niya ito. Alam ko nagpunta ka sa bahay kahapon. Nagkakilala na kayo ni Dara, di ba? Tumango si Anton. Galit ka ba? Hindi ako galit. Actually, may narealize nga ako Narealize ko na bata lang si Dara at kagaya ng ibang bata, kailangan niyang daddy niya. Alam kong masaya siyang kasama ka kahapon, Anton. Kahit sa pagtulog ay nakangiti ang mukha niya. Napangiti si Anton doon
Nagiinit ang puso niya. Kaya naisipan ko na mag-co-parenting na lang tayo. Co-parenting? Ayoko niyan, Sonia. Nagsisikap nga akong kunin ulit ang loob mo eh. Hindi ako papayag sa co-parenting na yan. Gusto ko na kung magiging magulang tayo sa anak natin. Yung buo talaga, hindi magkahiwalay at walang pagpapanggap pa. Masyado ka namang ambisyoso dyan sa iniisip mo. Si Dara lang ang kaya kong ipaubaya sa'yo. Hindi ang puso ko. Pwede mo siyang hiramin kung kailan mo gusto. Pero ingatan mo at ibalik mo sa akin. Salamat, Sonia. Pero ambisyoso na kung ambisyoso. Pero gagawin ko lahat para makuha ulit ang loob mo. Hindi ako papayag na hindi kita makuha ulit, Sonia. Nagulat si Sonia nang haplusin nito ang mukha niya. Ilang taon din akong nagdusa nang wala ka. Ayoko na bumalik sa panahon na yun. Gagawin ko lahat para mapasakin ka ulit. Anito at hinalikan ng noon niya at umalis. Lumipas ang ilang araw at patuloy sa panunuyo si Anton sa kanya. Araw-araw itong nasa eskwelahan at dinadalan siya ng pagkain na ito mismo ang nagluluto at mga bulaklak. Hindi ka ba napapagod? Tanong ni Sonia nang ihatid siya pa uwi ni Anton. Napapagod sana. Sa ginagawa mo. Araw-araw ka sa eskwelahan, pinagluluto mo ko, hinahatid sundo pa, tapos tinatarayan lang kita. Hindi ka ba napapagod? Bakit naman ako mapapagod? Gusto kong ginagawa ko, Sonia. Maliban sa gusto kong makuha ulit ang puso mo, gusto rin kitang pagsilbihan. Ito yung gusto kong gawin noon pa kung hindi lang ako naging duwag. Kung sakaling ipapaubaya ko ulit sa iyong puso ko, makakaasa ba akong iingatan mo to? Makakaasa ba akong hindi mo na ako ulit iiwan? Hindi na ba ako masasaktan? Napahinto sa pagmamaneho si Anton at iginilid ang sasakyan. May nahihimigan ako sa tono mo ah. Nahuhulog ka na ba ulit sa akin, Sonia? Kung nahuhulog ka na nga, parang awa mo na, huwag mo nang labanan ang nararamdaman mo. Pangako, Sonia, mahalin mo lang ako ulit. Hindi ko nagagawin ang ginawa ko noon. Ipaglalaban kita. Iingatan kong puso mo. Iingatan kita. Kayo ni Dara. Hindi ko na kayo iiwan. Hindi na kayo masasaktan. Madamdaming ani Anton habang hawak ang kamay ni Sonia. Ang totoo, hindi naman ako tumigil sa pagmamahal sa iyo, Anton. Mahal pa rin kita. Mahal na mahal. Natatakot lang ako baka masaktan ako ulit. Hindi ko kaya. Hindi ko kakayanin ko sakaling iwan mo ko ulit, Anton. Kami ni Dara. Wala kang dapat ikatakot, Sonia. Hindi ko nagagawin yun. Mahal na mahal kita, kayong dalawa ni Dara. Hindi ko nga alam paano ko nabuhay nang wala kayo sa tabi ko eh. Oo, isa akong gago. Gago ako nung iwan ko kayo. Pero hindi ko na uulitin ang maling desisyon na yun. Bumalik ako para manatili habang buhay, Sonia. Hindi para umalis ulit. Napaiyak na si Sonia dahil doon. Mabilis na niyakap naman siya ni Anton. Kung ganon, maligayang pagbabalik, Anton. Pinapaubaya ko na ulit sa iyong puso ko. Sayo naman to eh. Ewan ko ba kung bakit ayaw tumigil sa pagmamahal sa'yo nitong puso ko. Sobrang loyal sa'yo. Natatawang Anya at kumalas sa pagkakayakap sa lalaki. Itong akin din naman eh. Ikaw lang nilalaman. Pagmamayari mong puso ko, Sonia. Walang iba. Ikaw at ikaw lang. Kaya mangako ka rin sanang iingatan mo to. Oo naman. Iningatan ko na yan noon. Mas iingatan ko pa ngayon. Maraming salamat, Sonia. Salamat sa pagpapatawad sa akin. Sa pagtanggap sa akin. Mahal na mahal kita. Anito at buong pusong hinalikan siya. At tila natangay ng halik na yon ang laki ng sakit na dulot na nakaraan. Pagkatapos silang magkaayos ni Anton ay naisipan ni Sonia na mag-file ng 1-week leave para makapaglaan ng oras para sa kanyang pamilya. Sinulit nilang buong panahon para makapag-catch up at makapag-bonding. Honey, isang ngiti naman dyan oh. Ani Anton na may hawak na kamera. Ngumiti naman si Sonia. Kita mong ngiting yan, anak. Kuhang-kuha ko niyan. Isang ngiti lang at natutunaw ng puso ko. Ani Anton kay Dara. Ang sweet mo naman, Daddy. Sana makahanap ako ng lalaking kagaya mo sa susunod. Natawa si Sonia nang umasim ang mukha ni Anton. Oops, hindi muna tayo mag-uusap tungkol boys ha. Baby ka pa namin ng mami mo. Wala na muna mga boys ha. Copy po, Daddy. Ani Dara at sumaludo pa na ikinatawa nilang dalawa.
Lumipas sa mga araw na walang mapagsidlan ng saya ni Sonia. Nang matapos ang 1 linggong leave niya, ay wala siyang pinagsisihan dahil nasulit nila yun. Nga pala honey, ipapaalam ko sana na dadaling ko sa kumpanya si Dara bukas. Hindi kaya siya makaistorbo sa'yo? Baka marami kang gagawin. No honey, hindi magiging abalangan ako sa trabaho ko. At saka baka maligaw si mama sa kumpanya bukas. Matutuwa siya kapag nakita niyang anak natin. Naglaho ang ngiti ni Sonia nang mabanggit ni Anton ang mama niya. Bakit? Anong problema honey? Ano kayang sasabihin ng mama mo kapag nakita niya si Dara? Matatanggap niya kayang anak natin? O baka idamay niya si Dara sa galit niya sa akin? Shh, relax honey. That won't happen. Sigurado ako matutuwa si mama kay Dara. At sa'yo kapag nakita ka niya ulit. Sa tingin ko'y nagbago na siya Sonia. Pero kung tamang kutob mo, wala ka pa rin dapat ipag-alala. Dahil nandito ako para ipagtanggol kayo ng anak natin. Hindi na nangyari nun, okay? Ani Anton at niyakap siya. Napanatag naman siya dahil sa sinabi nito. May tiwala siya kay Anton. Kinabukasan ay dinala nga ni Anton ang anak sa kumpanya. Proud siyang ipangalandakan sa mga empleyado na anak niya si Dara. Marami naman ang natuwa at nawili sa anak niya. Na makapasok sa office ay gulat siya na makita ang mama niya. Hi ma'am, ang aga mo naman yata dito sa office. Maaga talaga ako because I have to work some things na nakaligtaan mo. Where have you been, Anton? 1 linggo ka nawala. Ma'am, galing akong bakasyon. At saka kahit nagbabakasyon ako, nagtatrabaho pa rin naman ako. Bakasyon? Teka, kaninong anak yan? Tanong ng ginang na ngayon lang napansin ang batang dala ni Anton. Siya si Dara ma'am, anak ko. Anak mo? Gulat na bulalas ito. Oh my God! Bakit ngayon mo lang to sinabi sa akin? Bakit ngayon mo lang ipinakilala sa akin tong apo ko? Anito at mabilis na tumayo para lapitan si Dara. Oh, kagandang bata naman ito. Apo ko nga ito, Anton. Ang ganda. Ang ganda mo naman, iha. Manang-mana ka sa lola mo. Anito at hinahaplos sa mukha ni Dara. Sabik na sabik ito sa apo. Bakit ngayon lang kita nakilala, apo? Oo, ang apo ko, Anton. What took you so long para ipakilala sa akin to? Kaninong babae mo ba ang anak na to? Anak namin ni Sonia, ma. Nalaglag ang panga ng ginang at nawala ng kulay ang labi. Sonia? Yes, ma'am. Kaya matagal bago mo nakakilala si Dara dahil kakakilala ko lang din sa kanya. Oh my God. You're back with that girl again? At siya bang kasama mo sa sinasabi mong bakasyon? Yes, ma'am. Siya nga kasama ko. Sila ng anak ko. At wala naman ako nakikitang problema doon. Wala? Wala ka nakikitang problema? Anton, ayoko sa babaeng yon. Yan ang problema. Ayaw niyo po kay Mami? Ibig sabihin po, ayaw niyo rin po sa akin? No, of course no. Not you, apo. Gustong-gusto kita. Bumulong ang ginang kay Anton. Doon tayo mag-usap sa private office. Ayoko marinig ng apo kong pag-uusapan natin. Ayoko makikita niya akong galit. Nauna na ito sa private office. Siya naman ay pinaupo muna ang anak at binigyan ng laruan bago sumunod sa nanay niya. Wala ka na sa katinuan, Anton. Huwag mo sasabihin na nagkabalikan ulit kayo na babaeng yon. Nagkabalikan nga kami, ma'am. Ginawa kong lahat para makuha ulit ang loob niya. Mabuti na lang mapagpatawad siya. Mapagpatawad dahil mayaman ka. Believe me, Anton. Peperahan ka lang na babaeng yon. Mama, hindi ganyan tao si Sonia. Galit na Anya. Mali kayo nang iniisip sa kanya. Noon pa man ay wala nang interes si Sonia sa pera ko. Hindi siya ganyang klase ng tao, mama. Pinagsisikapan niya lahat ng gusto niya. Sige. Ipagtanggol mo pang babaeng yon. Akala mo ba hindi ko alam na may pinagkakabalan kang gastusan ngayon? Ilang milyon pang masasayang mo sa babaeng yan. Medyo malaki na yung nasa income statement, ha? Hindi pa ba yun sapat sa kanya? Mama, mali ka. Hindi si Sonia ang pinagkakagastusan ko ng milyon-milyon. Kundi ang pagdodonate ko ng 3 building sa paaralan kung saan siya nagtuturo. Hindi makapaniwala ang mama niya sa narinig. Nahihibang ka na talaga, Anton. Nabilog na ng babaeng yun ang ulo mo. Paano mo masisigurong wala siya nakukuha doon sa dinonate mong pera? Mama, tama na ang pag-iisip ng ganyan kay Sonia. Kilala ko siya. Malinis at matino siyang babae. Mabuting tao si Sonia, ma. Yan ang hindi mo alam dahil nakafocus ka sa estado nila sa buhay.
Anya at tinalikuran ng ina. Kung aalis ka, huwag mong isasama si Dara. Gusto kong makasamang apo ko. No! Kung ayaw niyo sa ina ng batang yan, wala kayong karapatan para lapitan siya. Hindi ko ipapakuusap ang anak ko sa inyo hanggat hindi mo binabawi masasamang iniisip at sinasabi mo kay Sonia. Anya at dinalang anak palabas ng office habang nag-aapoy sa galit ang ginang. Daddy, nag-away po ba kayo ni Lala? No baby, nag-uusap lang kami. Don't lie, Daddy. Galit kayo sa kanya, di ba? Nakikita ko po sa mukha niyo. Ayaw po ba ni Lola sa akin? Sa amin ni Mama? No baby, of course not. Gusto ko ng lola mo, kayo ng mami mo. Meron lang kaming hindi pagkakaintindihan. Pero hindi ibig sabihin nun ay ayaw ng lola sa inyo, okay? Okay po, Daddy. Uwi na po ba tayo? Iuwi na muna kita. Marami kasing trabaho si daddy eh. Ayoko namang mabagot ka dito. Doon ka na lang muna sa house, okay? Pagkatapos ko magtrabaho, maglalaro tayo. Tumango-tango lang ang bata sa sinabi niya. Samantala, nang hindi na makatiis si Sonia ay tinawagan niya si Anton para malaman kung nagkita bang anak niya at lola nito. Anton, kasama mo si Dara hindi ba? Oo honey, actually inuwi ko na siya. Pabalik na ako ngayon sa kumpanya nang ako lang mag-isa. Hindi pala nagtagal si Dara. Kumusta naman? Nakita ba siya ng lola niya? Bumuntong hininga si Anton kaya mas lalong kinabahan si Sonia. Anton, pinagsalitaan ba siya ng masama ng mama mo? Hindi ba siya tinanggap? No, hindi ganyan na nangyari. Nagustuhan naman siya ni mama. She's fond of her. Anong problema? Bakit parang ibang tono mo? Ani, ang hindi matanggap ni mama ay ang pagbabalikan nating dalawa. Hindi na nagulat si Sonia doon. Hindi naman nakakagulat yan. Alam kong ayaw niya talaga sa akin. Baka naman iniisip po nang iwan ako ha. Sabihin mo ha para handa ako. Biro niya, hindi natawa si Anton doon. Huwag kang mag-iisip ng ganyan honey. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na hindi ko na ulit gagawin ang ginawa ko nun? Paglalaban kita, kayo ng anak natin. Walang makapaghiwalay sa atin honey. Sana nga. Sige na, babalik pa ako sa trabaho. I love you honey, mahal na mahal kita. Mahal din kita Anton. Anya at ibinaba ang tawag. Napabuntong hininga na lamang siya at napasandal sa upuan. Alam niyang magkakaproblema na naman sila. Nang sumunod na araw ay nagpunta ang mama ni Anton sa bahay ni Sonia para hiramin ang apo. At dahil walang ibang naiwan sa bata kundi ang nanay ni Sonia, ay napilitan itong pumayag. Lola, nagpaalam po ba kayo kay Mami bago niyo ako kunin sa bahay? Oh no apo, hindi ko naman kailangang magpaalam sa mami mo. I am your lola, di ba? Safe ka sa akin. They don't have to worry. But Lola, kahit si Daddy nagpapaalam kay Mami bago niya ako kunin. Huwag mo nang isipin yan, apo. Kumain ka na nandyan. Huwag mo nang alalahanin ng mami mo, okay? Besides, hindi naman natin kailangan ng mami. We can bond together, hindi ba? Natutuwa ka namang kasama si Lola, di ba? No po. Mas masaya po ako kapag kasama ko si Mami. No, apo. Huwag mong sabihin yan. Forget your mommy. Sooner or later, dito ka natitira. At hindi natin kasama ang mami mo. Gusto mo ba yon? Tumira dito kasama ako? You will be happy kasama si Lola. No! Hindi po ako titira dito. Hindi po ako sasama sa inyo nang wala si Mami. Kay Mami lang po ako sasama. Galit na ng bata na malapit nang mag-tantrums. Relax baby, relax. Breathe. Huwag kang magagalit, okay? Ganyan bang itinuro sa'yo ng mami mo? Ang magalit at magtaas ang boses sa mga nakatatanda sa'yo? Umiling-iling ang bata. No! Hindi po ba ang tinuturo ni Mami sa akin? Ayoko lang po sa mga sinasabi niyo. Gusto ko na pong umuwi. Gusto ko na umuwi. Alright. Uuwi tayo ngayon. But you have to finish your food first. Ayoko na po. Gusto ko nang umuwi. Ayoko na po sa inyo. Ayaw niyo po kay Mami. Ayoko sa inyo. Oh, come on na po. Huwag mo sasabihin yan. Nasasaktan si Lola. Gusto mo ba ako masaktan? Nang hindi na sumagot ang bata ay walang nagawa ang ginang kundi iuwi ito. Nang maiuwi ng ginang ang bata ay gulat siya nang galit na salubungin siya ni Anton. Mama, saan mo din nila si Dara? Bakit mo siya kinuha dito nang hindi nagpapaalam? Relax Anton. Isinama ko lang sa bahay ang bata. Bakit ganyan ka makareact? Lola niya ako, hindi siya mapapahamak sa akin. Kahit na mama, hindi kita mapagkakatiwalaan dahil ayaw mo kay Sonia. Hindi ko masisiguradong wala kang gagawin sa anak namin. Oo,
Ayoko sa nanay ng batang yan. Pero mahal ko ang apo ko at hindi ko siya ipapahamak. At huwag kang mag-alala. Sa susunod na hihiramin kong batay, magpapaalam ako sa iyong lahat. Pati na sa barangay captain ng lugar na ito. Anito at umalis. Napahilot na lang ng sentido si Anton sa walang kupas sa sama ng ugali ng nanay niya. Kinabukasan ay nagulat si Sonia nang maligaw ang nanay ni Anton sa eskwelahan nila. Naligaw po kayo dito. Ano pong sadya niyo? Ikaw mismo sadya ko rito. Mukhang may ideya ako kung ano na naman ang ipinunta niyo rito. Pero bago ko pakinggan ang sentimento niyo, gusto ko lang pong sabihin na magpaalam muna kayo bago niyo kunin ang anak ko. Oh well, yan na naman. Naiuwi ko naman ang bata ng walang gasgas, di ba? Ano pa bang pinagpuputok ng butse niyo? At saka mahal kong apo ko. Gusto ko siya. Ikaw lang ayoko. Anito at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Tumikhim si Sonia. So, ano po ba talagang sadya niyo? May klase pa po kasi ako eh. Hindi ako pwedeng magsayang ng oras sa inyo. Oh, I'm sorry. Nakalimutan ko kasi na hindi pala tayo parehas ng estado. Hawak ko kasi ang oras ko. Kahit magsayang ako ng oras, may pera pa rin ako. Aruganteng Anito. Mawalang galang na po ah. Kung nandito kayo para lang ipamukha ang layo ng agwat natin sa buhay, ay wala po akong oras sa inyo. Mas marami pa akong importanteng gagawin kesa pumatol sa kaarugantehan nyo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Layuan mo si Anton. Alam kong gaya nun ay pera lang habol mo sa kanya. Ngayon ay gagamitin mo pang apo ko na masama mong balak. Mas maiging kay Anton niyo po sabihin yan. Siya yung nagpumilit na bumalik sa buhay ko, sa buhay namin ng anak ko. At guni-guni niyo lang yung iniisip niyo na peperahan ko si Anton. May pera naman po ako. Hindi pa naman kami nagugutom para maging ganyan ako kadesperado sa pera. At sinong niloloko mo? Walang taong umaamin sa masamang balak nila. Mukha mo pa lang, hindi na mapagkakatiwalaan. Natawa si Sonia sa sinabi nito. Itong magandang mukha ko, marami nga nagtitiwalat na aakit dito sa mukha ko eh. Aminin nyo, nagmana nga sa ganda si Dara sa akin eh. Alam kong gandang-ganda ka sa anak ko. Saan ba siya nagmana? Sa akin hindi ba? Maghunos dili ka. Tinawanan lamang ito ni Sonia. Alam mo ba, matanda na kayo pero ganyan pa rin kayo kanega. Tignan nyo nga, nangungulubot na yung balat nyo sa stress at palaging galit. Kung ganyan lang din naman palang resulta ng pagiging mayaman, ay naku, hindi ko na lang papangaraping yumaman. Okay na ako sa ganitong buhay. Maganda pa ako. Kilabutan ka naman sa sinasabi mo, Sonia. Kahit gaano ka pa kaganda, hindi kita magugustuhan para kay Anton. Wala namang kaso kahit hindi niyo ako magustuhan. Basta ba gusto at mahal ako ni Anton. Hindi naman po kayong pakakasalan ko eh, kundi si Anton. Nakangiting Anya habang ang ginang ay nag-aapoy na sa inis. At umaasa ka namang ibibigay ko ang basbas ko sa inyo. Hindi ko gagawin yon. Wala pong kaso yun sa amin. Kahit hindi kayo pumayag, ikakasal pa rin naman kami. Luma na po yung panakot na yan. Panahon pa po yan eh, tandang sora eh. Oh, how I hate you, Sonia. Sawa na po ako sa mga linyahan ninyong I hate you, hindi kita magugustuhan, ayoko sa'yo. Wala na po bang iba? Nakakasawa na yan eh. Sandaling nag-isip si Sonia. Aha, bakit hindi niyo po subukang makipagkapet kwentuhan sa akin para naman hindi kayo palaging galit? Hindi pa naman huli para kilalanin natin ang isa't isa eh. In your dreams, Sonia, hindi mangyayari yan. Anito at walang sabi-sabing umalis. Natawa na lang si Sonia, mga matanda nga naman. Matapos ang pag-uusap na yon ay hindi na ulit sila nagkita ng ginang. Pero sa tuwin ay tinatawagan siya ng nanay niya dahil hinihiram ng ginang si Dara. Yun nga lang, sa 5 beses itong pabalik-balik sa bahay nila ay hindi nito nahiram si Dara dahil ito mismo ang umaayaw. Naaawa na ako sa nanay ni Anton. Ilang beses na siyang pabalik-balik dito pero ayaw siyang harapin ni Dara. Ayaw sumama ng bata. Nakausap ko na si Dara ma. Pero hindi niya ako sinasagot kung bakit ayaw niyang sumama sa lola niya. Hindi ko rin siya pwedeng pilitin na sumama. Alam niya naman na kapag umayaw yan, ayaw niya talaga. Hindi mo mapipilit. Yun na nga eh. Ano kaya nagawa ng bruhang babaeng yan para umayaw ng ganyan ng bata? Nagkibit-balikat lang si Sonia. Kinagabihan ay doon natulog si Anton. Iyon ang pinag-usapan nila. Sumasama nga loob ni mama dahil dyan eh.
Nagpapatulong nga sa akin kung paano niya makukuha ang loob ni Dara. Nito habang nakayakap sa kanya. Nagpapatulong siya sa'yo? Kahit ikaw nga hindi mo pa masyadong kilala yung anak mo. Hindi niyo alam paano kunin ang kiliti niyan. Bakit hindi siya sa akin magtanong? Alam mo naman honey, hindi kakayanin ng pride niya. Yung pride na yan talaga, hindi sila magkakaayos ng apo niya dahil sa pride na yan. Ayaw mo siyang humanap ng solusyon honey. Ang problemahin natin kung paano natin masusundan si Dara. Maglilimang taon na siya. Siguro naman kailangan na niya ng kapatid. Ani Anton at sinimulang halikan ng balikat niya. Natatawa sa kiliti si Sonia. Ano ka, sinuswerte? Hindi mo pa nga ako pinapakasalan, humihirit ka na ng pangalawa. Problema ba yun? Bukas sa bukas ay pagpaplanuhan natin ang kasal. Pero ngayon, hayaan mo muna ako dahil miss na kita. Nito at pinupog siya ng halik. Natatawa na lang si Sonia at napapatili. Kinabukasan, laking gulat ni Sonia nang magpunta sa eskwelahan ng nanay ni Anton at nakipag-usap sa kanya. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang sadya ko talaga dito ay makausap ka tungkol sa apo ko. Ang akala ko hindi ka nalalapit sa akin tungkol dyan. Dederechuhin kita. Hindi ako lumalapit sa'yo dahil gustong makipag-ayos sa'yo. Lumalapit ako dahil gusto kong makuha ang loob ng apo ko. Alam ko po yun. Ano po bang gusto niyong gawin ko? Humihingi po ba kayo ng tulong? Nag-iwas ng tingin ng ginang. Nakakahiya mong sabihin pero oo, humihingi ako ng tulong sa'yo. Yun lang naman pala eh. Basta ba hindi ka aangal sa naisip kong solusyon? Kahit ano. Pagkatapos nilang mag-usap, ay nakaisip agad si Sonia ng solusyon. Alam niyang kakalib niya lang pero kailangan niya ulit maglib dahil sa naiisip niyang solusyon. Tiyak na silang lahat ang magkakaayos. Bakit ba kasi kailangan mag-outing pa? Reklamo ng nanay ni Anton habang patungo sila sa Boracay. Shh, baka marinig ka ni Dara. Akala ko ba gusto mong makuha ang loob niya? At saka sabi mo, hindi ka aangal. Well, wala na lang akong sinabi. We're here. Dara, pakialalain si lola mo. Lumapit si Dara sa nanay ni Sonia. Hindi si Lala, si lola mo. Tukoy niya sa mama ni Anton. Si Dara naman ay napilitang lumapit dito. Thank you, apo. Lika, pasok na tayo sa loob. Hindi nagsayang ng oras si Sonia sa outing na yon. Sinimulan nila sa pagbabonding sa beach kung saan pinaturuan niya si Dara na lumangoy sa mama ni Anton. Tignan mo, tuwan-tuwa si Dara sa mama mo. Oo nga honey, ang galing mo talagang umisip ng paraan. Ako pa, matalino yata to. Napatili siya nang buhatin siya ni Anton. Ano bang ginagawa mo? Ibaba mo nga ako! Relax ka lang dyan, maliligo tayo. Nito at dinala siya sa tubig. Tili naman siya ng tili. Si Dara ay kilig na kilig sa kanila habang ang ina ni Anton ay pinipigilan ng ngiti. Kinagabihan, nang mag-dinner sila ay si Sonia nag-asikaso sa lahat. Napahangang ina ni Anton sa pagiging maasikaso niya pero ayaw nitong aminin. Mami, saan po ako mag-sleep ngayon? Sama po ba ako sa inyo ni Daddy? No anak, you'll be sleeping with your lolas. Alam mo naman ton daddy mo, malikot sa kama. Oo nga anak, at saka hindi ka pwede doon kasi may gagawin pa kami ng mami mo. Mabilis na siniko ni Sonia si Anton. Sige na anak, go with your lolas na, sleep well. Kinabukasan ay marami silang sinubukan kabilang na doon ang pagsakay sa banana boat kung saan kapit na kapit sa kanyang nanay ni Anton at tawa sila ng tawa. Makalipas ang 3 araw ay unti-unti nang lumalambot ang ginang sa kanya. Ilang beses niya rin itong nakikitang nakatingin sa kanila ni Anton at nakangiti. Lola, tara maligo na tayo. Nagtatampisaw na sa tubig si Lala. Let's go! Teka lang apo, mauna ka na doon. Puntahan mo si Lala mo. Anang ginang at patuloy sa panonood kay Sonia at Anton na nagkakatuwaan. Sino po bang pinapanood niyo dyan? Sila Mami at Daddy? Mukhang mahal talaga nilang isa't isa, no? Maswerte ka po at meron ka mga magulang na nagmamahalan. Diba po sabi niyo ayaw niyo sa mami ko? Nahiya ang ginang doon at napayuko. Nagkamali pala ako, apo. Tama ang daddy mo. Mabuting tao ang mami mo. Ibig sabihin po ba? Gusto mo na po siya? Hindi ka na magagalit, Lola? Tumango ang ginang. Yay!
Tara na, maligo na tayo. Tuturuan ulit kitang lumangoy. Tuwan-tuwa naman ang bata. Kinagabihan ay nakiusap ang ina ni Anton na makipag-usap kay Sonia ng masinsinan. Ano pong kailangan niyong Nagulat siya nang bigla siyang yakapin ng ginang. Patawarin mo ko, Sonia. Patawarin mo ko sa mga nagawa ko sa'yo. Ako ang dahilan kung bakit ka iniwan ni Anton noon. Ako ang dahilan kung bakit naghirap kayo ng apo ko. Umiiyak na anito habang yakap siya. Hindi makapagsalita si Sonia sa gulat. Patawarin mo ko, Sonia. Maling-mali ang mga akala ko sa'yo. Hinusgahan agad kita ng hindi kinikilala. Patawad, Sonia. Patawad. Matagal ko na po kayong pinatawad. Kinalimutan ko na po nangyari nun. Lalo na't kailangan ko maging positibo para sa anak ko. Kalimutan na po natin yun. Pasensya ka na sa lahat ng nasabi ko sa'yo, Sonia. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano kakabuting tao. Ang swerte ng anak ko sa'yo. Napangiti si Sonia. Wala po yun. Pwede bang anak ang itawag ko sa'yo? At mama ang itawag mo sa akin? Sa gulat ni Sonia sa sinabi nito ay napaluha siya. Oo naman po, mama. Ang tagal ko pong hinintay ang pagkakataon na to na matanggap niyo ako. Umiiyak na Anya. Mahigpit na niyakap siya ng ginang. Pasensya ka na kung natagalan, anak. Welcome sa pamilya namin. Hindi maipaliwanag ni Sonia ang saya sa gabing yun. Pagbalik niya sa loob ay muntik pang awayin ni Anton ang ina dahil namumugto ang mata niya. Mabilis na sinabi niya rito ang dahilan at pati ito ay nagulat. Talaga ma? Anong mabuting espiritu ang sumapi sa'yo at mabait ka na yata? Anton, huwag mo ako mabiro-biro. Gusto ko pagbalik natin sa Manila. Planuhin niyo na agad ni Sonia ang kasal. Hindi na ako makapaghintay na maikasal kayo. Sumingit naman ang nanay ni Sonia. Tama ka dyan, balae. Nagkatawanan sila. Nagyakapan naman ang dalawang ginang. Ma, late na kayo sa balita. Nakapagplano na kami ni Sonia. May tentative date na nga eh. Aba, mabuti. At dahil hindi pa kayo kasal, hindi muna kayo magsasama sa isang kwarto. Sa kwarto namin matutulog si Sonia at marami kaming dapat na pagkwentuhan. Manaman, angal ni Anton. Si Sonia ay natatawa lang sa gilid. Ano ka ba, Anton? Pahiram muna ako nitong future manugang ko. Solo mo naman to palagi eh. Kami naman. Mabilis na hinila ni Anton si Sonia at niyakap na mahigpit. Ma, hindi pwede. Pagdadamot ko talaga tong asawa ko. Lahat sila'y nagkatawanan sa sinabi ni Anton. Makalipas ang isang buwan ay ikinasal si Anton at Sonia. Isang engranding kasal na dinaluhan ng maraming bisita. Siyempre, ang anak nilang si Dara ang naging sentro ng atensyon. Marami nagulat nang makilala ang anak ni Anton. Welcome to the family, Sonia. Ikaw ang pinakamagandang bride na nakita ko. Si Anton naman ang pinakamabait na groom na nakita ko. Nagtawanan ng lahat sa biro ni Sarah. Tapos na ang kasal at reception. Ngayon ay tanging pamilya na lang ang naiwan. Ikaw yung may-ari ng shop, hindi ba? Oo, ako nga. I'm Sarah. Thank you sa shop mo, Sarah ah. Kung hindi dahil sa shop na yon, hindi kami magkakabalikan nitong pinsan mo. No honey, huwag ka magpasalamat dyan. Kahit naman wala ang shop niya, hanapin pa rin kita at gagawin kong lahat para makuha kayo ng anak ko. Naku, Sonia, huwag ka maniniwala dyan. Torpe yan eh. Siguro ngayon patuloy pa rin yan sa buhay niyang walang kakulay-kulay kung hindi kayo nagkita ulit. Ate Sarah, yung nagustuhan ko nga po palang toy sa shop nyo. Pwede na po ba naming bilhin? May budget na po si Mami ngayon. Napuno ng tawanan ang buong hall sa sinabi ni Dara. Hindi pa rin ito nalilimutan ng laruan. Welcome to the family, Sonia. Finally, may maganda na akong anak. Tulungan mo ko mawala ang kulubot sa mukha ko, ah. Singit ng mama ni Anton. Ma, hindi na po kulubot ang mukha mo ngayon kasi hindi ka na-stress sa akin. Ayos na tayo eh. At saka balae, wag mo nang alalahanin kung kumulubot ang balat mo. Normal na sa atin yan. Siyempre, nagkakaedad. Singit naman ng nanay ni Sonia. Napangiwi ang mama ni Anton. Halika na balae, hayaan mo na nating mag-moment ang mag-asawa. Nang makalis sa mga ito ay mabilis na kinalabit siya ni Anton. Paano ba yan? Kasal na tayo. Ano, tara na? Para makarami.
Loko ka talaga. Pasalamat ka, mahal na mahal kita. Hindi, mas mahal kita eh. Anito at hinila na siya palabas ng reception hall. Totoo ngang kasabihan na true love will always find its way dahil sa kabila ng mga pagsubok, sakit at hirap na naranasan ni Sonia at Anton, nahanap pa rin nila ang daan pabalik sa isa't isa at nangangakong hindi na magkakahiwalay pa. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!